sabi ko nga kailangan natin talaga mag-react, kailangan natin umambag kung ito ang makakapagpagising kay Carlos at kay Chloe para ibaba nila ang kanilang mga pride. Gagawin po natin at ng 10 ng mga vlogger. At maraming salamat sa social media, maraming salamat sa technology na ito yung pamamaraan parang magawa natin umambag sa mga napapariwara ng mga tao like itong mga bata na to. Bata actually, matatanda na sila, they are already now on their legal ages, pero parang mga bata kung umasta. As in talaga nakakapag-timpi talaga ng galit kasi ito na nga, pinag-uusapan ngayon, may panibago na namang post ito si Chloe San Jose na nasa Paris sila ngayon nanonood ng Paralympic 2024. At makikita nyo dyan sa thumbnail, todo shopping at ayan talagang nagpakita pa talaga ng mga shopping bag at yung kanyang post talaga ay di naman aaray for today's shopping. O diba, may guts ka pa talagang magsabi ng ganon. Ito na naman ay patungkol dun sa nanay ni Carlos kasi kung matatandaan natin 1 month ago, meron dyan si Carlos, si Mrs. Angelica Yulo interview na sinabi niya na hindi naman aaray yung bulsa niya sa kaunting perang nagamit nila. At ito naman ay napunta sa bahay din na for sale na nga ngayon. So, diba, well guys, kaya marami ngayon ang nagre-react, natanggalan si Carlos ng mga endorsement. Huwag suportahan, i-boycott lahat ng kanyang mga endorsement. See? Maano pa sila ngayon, nasa alapa pa sila ngayon dahil marami pa silang pera, dahil sikat pa sila, pinag-uusapan pa sila ng mga sambayanang Pilipino dahil doon sa pag-uwi niya ng 2 gold medal. Pero paano kung maubos na ito? Paano kung lumipas na ang lahat? Paano kung kumupas na ang kasikatan mo? Saan ka pupulutin, Carlos? Ano ba to? Carlos, please, makinig ka naman sa mga siguro itong pambabati ko sa'yo, ito yung paraan para magising ka. Sana nga, ito nga ang maging metsa sa'yo para bumaba yung para ibaba mo yung ego mo na yan na napakataas. Diyos ko po, na mapapauntog ulo ka na lang talaga sa ginagawa mong pag-uugali, Carlos. Bakit ka nagpasakop sa babaeng yan? Hindi naman masama ang mag-girlfriend, pero hindi naman din masama yung makinig ka minsan sa girlfriend mo, pero isipin mo yung magulang mo na nagluwal sa'yo, para maging tao ka sa mundong ito. Sana ay yan ang balikan mo, hindi yung ngayon lang. Siguro lang ito si Carlos, no, na na-overpower lang talaga siya sa kanyang kasikatan at dito sa mga sinusulsol sa kanya ng girlfriend niya na wala namang inambag sa buhay kundi ang magpagulo ng pamilya. Wala talaga, 'di ba? Kaya minsan makapagsasalita ka na lang talaga Kaya nga siguro create itong technology, social media para pumuna tayo sa mga taong ganito na walang mga character o yung mga taong pasaway sa lipunan. Sayang, Carlos, yung paghanga sa'yo ng mga tao na nabalot ng galit. Sayang yung pag-idolo sa'yo ng kabataan na ito na babahiran ngayon ng galit ng mga netizen dahil sa pagiging alibugha mong anak. Alam mo kung babalikan yung history ng Carlos Yulo when he was a child, hindi siya ganon. Meron tayong mga makikita, mga pictures na todo support ang magulang, nandoon yung mga pictures nila na makikita na tuwing may inuuwi siyang mga medalya sa bahay ay pinapahalaga ng magulang kasi doon sa bahay na nabili nila sa Cavite, nakita niyo naman kung gaano kadami ang mga premyo na nag-effort talaga ang mga parent niya na i-display ang kanyang mga awards from trophies to medal and to certificate. See, it's just show na ang magulang mo ay mahalaga para sa kanila ang achievements mo.
Pero anong nangyayari ngayon nang dahil lang sa babae na 'to, balewala mo lahat yung pagsusumikap ng mga magulang mo na suportahan ka from the very start. Kasi kung hindi ka supported by your parents from the very start, wala silang maipapakita sa social media na mga naka-frame na mga medals mo na final nila at mga trophies and everything. And then yung pera mo, nandyan lang pala. Ito yung ito yung interview ng nanay mo. Yung masasabi kong nasa akin ngayon, as of now, no? Kasi, ano niya yun ang tawag ito, cash incentives niya yun ng World Championships 2021. So, sa akin ibinigay ni Ma'am Weng, kasi, ayoko syempre, alam mo na, ano din sa kanila yung X, then red flag din sa kanila yung girl. So, yun yung so sa akin ibinigay. So, ang ginawa ko, syempre nararamdaman ko na bilang ina, na parang ang sabi ko is, baka maubos yung anak ko in the future. So, ang ginawa ko, inano ko siya, dineposit ko siya under my name sa BPI account, dito sa may BPI, dito sa may Vito Cruz. Then, pinahold ko siya, ginawa ko siyang bond for credit card. Na, nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng isoli yung credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So, unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya. Otherwise, kasi magpe-penalty ako. Tapos, for ano pa daw yon, sabi nila, for approval pa. Kung kasi isa-surrender ko lang naman yung credit card na yon. So, intact yung mga pera niya. Sa tingin niyo, ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak mo ni Kaloy? Sa anak mo na si Kaloy? Ang naging mitsa lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Mo, nasa credit card, nakaban. Kaya lang after 2 years pa niya makukuha. At ito na nga, meron din siyang bahay ng pinakapakita. May mga resibo, Carlos. Hindi naman ginasta ng nanay mo sa mahjong, sa casino, sa tongit, sa kung ano-anong sugal, at saka nung mga luho niya. Nandiyan ang resibo ng investment kung nasaan napunta ang pera mo. So wala kaming nakikitang pagkakamali dito ng mga magulang mo. Kung nasabi man niya na gumapang ka sa lupa pagdating ng panahon, kung totoo man yan, it's because ikaw ang unang nanumbat na magnanakaw ang nanay mo. Yan ang realidad, Carlos. Ang dami ng resibong lumalabas na ikaw talaga ang nagsabi na magnanakaw, ikaw yung nauna. So sino ang magulang na matutuwa na pagsabihan mo magnanakaw? Siyempre, masakit sa isang magulang nang dahil lang sa sulsul ng babae mo na si Chloe na wala ring magandang relasyon sa kanyang biological mother, nakikinig ka ngayon sa babaeng yan. Darating ang panahon, Carlos, mauubos ang pera mo. Lilipas yung kasikatan mo. Wala ngang gustong itong dinideclare ng itong pinagdidibatihan na i-declare ang August 4 ba yun? 5? Hindi ako sure sa date. Pero may counselor dyan na nakipagdebate na hindi niya gusto na ideklara ang August 10 or whatever date, I forgot, na Yulos Days o Carlos Day. See? Do you think kung maganda ang character na ipinapakita mo, ay may against dito sa pag-declare ng Carlos Yulos Day? Wala. Lalong susupport ang tao at magiging totoo kang hero kung talagang wala kang kung lahat ay nagkakaisa para suportahan ka. Pero lahat ngayon ay nagkakaisa para ibagsak ka. Ang daming nagwi-wish na sana hindi ka na manalo. Ang daming nagwi-wish na mapilayan ka sana. Gusto mo ba yon? Gusto mo ba yung maraming nagwi-wish sa'yo na kulang na lang ay ma-deadball ka? Yun na lang, kulang na lang sabihin ng mga netizen? Masakit din sa isang magulang, alam ko na binabash ka. Pero ang tatay mo ayan nag-live sa kanyang social media sa YouTube. Nag-live sa sama ng loob dahil umasa siya doon sa Welcome Heroes Parade sa'yo na naggumawa pa ng pagkalaki-laking tarpaulin para lang salubungin ka at mapansin mo siya. Umaasa na after all na
ano ka, nagsabi ka dun sa float mo na see you soon. Pero nasaan yung see you soon, Carlos? Until now, wala kang ginawang pagpapakumbaba sa magulang, para sa mga magulang mo. Tinitiis mo sila, kabi-kabilaan ng mga guesting mo. Busy ka sa schedule ng mga guestings mo. Pero ang magulang mo, ni minsan hindi mo pa nilingon. 2 years ka nang hindi nakikita, nayayakap ng mga magulang mo. Tinitiis mo sila. Yung lolo mo na tagahatid sundo sa'yo nung bata ka pa, hindi mo man lang maisip na balikan at magpasalamat ka at yakapin sila ng buong buo. Nakakaiyak yung sitwasyon ng mga magulang mo. Yung nanay mo na nag-public apology para sa isang anak, nagpakababa. Masakit sa isang anak na tulad ko na naging anak din ako when I was naging anak din ako bago ako naging ganito. Masakit para sa akin ang nanay mo nag-apology publicly. Siya na mismo ang nagpakumbaba, pero anong ginawa mo? Pinahiya mo siya lalo. Hindi mo tinanggap yung kanyang apology. Grabe ka, Carlos. Grabe ka. Yung pagta-travel ninyo, hindi mo ba naiisip na pwede kayong simba ko lang maaksidente? Hindi mo ba yan naiisip na may kabigatan ka sa puso mo na nagta-travel ka na maaaring karmahin ka? Diba pag meron tayong hinanakit sa magulang, worried tayo na magbiyahe dahil pwede tayong maaksidente, hindi natin hinihingi yan. Pero pwedeng mangyari ang lahat na hindi natin inaasahan. Hindi natin hawak ang ating mga future. Hindi natin hawak ang ating mga buhay. Kaya dapat ibaba mo na yung mga ano mo. Sobrang bigat na yung dinadala mo. Natatakpan lang yan ng salapi. Kaya parang pakitang tao ka lang na happy ka. Pero deep inside, for sure, ako mismo magsasabi, you are not happy. Kung wala kang pera, mas lalo ka sigurong lugmok ngayon dahil sa pag-uugali mo yan. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat at sana subaybayan ninyo ang aking mga reaction. Kasi siguro ito create na social media, itong gadget para ito yung maging, alam mo kung pwede lang ito maging people power against you para ibaba mo yung pride mo, gagawin. At ito na nga, ginagawa na ng mga social media blogger na nagsasalita na sila. Baka ito ang makapag-call up sa'yo ng attention mo para bumaba ka dyan sa taas ng tayog mo. Anyway, maraming salamat po at sana suportahan nyo ang next reaction. Thank you very much.